Number 1, nasa spiritual discernment. Number 2, faith sees beyond the natural eye. Ang pagtuo, makakita siya sa mga butang nga wa nakita sa imo ang naked eye. Kaya ang pagtuo ingon sa Hebrews chapter 11 verse 1, isang paglaom sa mga butang nga dili wala nimo nakita. Faith is the substance hoped for and the evidence of things unseen. Nga bisan wa pa nimo nabatunan, wala pa nimo na angkon apan imong ginatuuhan. Imong ginalauman nga mahitabo. Mao kini ang ato ang life usab. Natay mga prayers, okay? Natay ginatawag mga desire, no, lalo na sa buluhaton sa Dios. Nay mga time pod nga bisag naatay kasing-kasing wala pagyud ta sa pagkakaron. Di nato na siya. No? Mo gina sa church dapat walay discrimination. Pila man ang mahatag, walay discrimination. Okay? It is because naay mga seasons in life, maybe ang kaigsuunan na to nasa gitawag nila planting season. Wala pa sila sa harvesting. Naipipila po diya sa simbahan nga gibutang sa Dios, naa na sila sa harvesting time sa ilang life. Okay? Mo na ginatawag sila mga supporters sa church, financially o guban pa. Makita nimo ang faith sees beyond the natural eyes. Others may have seen only a passing prophet, but this woman saw an opportunity to honor God. Ang kasagaran sa tao siguro nga makakita kang Elisha. Kadto pastora to, sangyaw na pud to. Katong propeta to, ano na pud to. Pero kining bayhanan nagnadayag o nakita ang iyang pagto, pinaagi sa iyang pag-ila. Nga kinitao sa Dios nasa discernment, and then ikaduha nakakita siya sa dili kayang makita sa ato ang naked eye ug sa iyang mga silingan. Okay? Then, nakakita po siya opportunity nga iyang madayig ang Diyos pinaagi sa tao sa Diyos. And then, genuine faith honors God's servants. Ang tinon niya pagtuon honor, sige tawag, sulugoon sa Diyos. According sa Matthew 10:41, Hebrews 13 verse 2, mga isoon. Matthew 10 verse 41. Kailangan aduna tay taas nga sensitivity diya sa pag-recognize sa mga buluhaton sa Dios. Ang pastor or mga workers sa simbahan ginagamit na sa Dios. Okay. Kailangan nato na og recognition dili sa ingon na daygon nimo nga ma-boost ang iyahang pride, but the way sa imuhang recognize ma-honor ang Dios, mga igsoon. Iyon ang Bible sa 10:41. Matthew, he that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. Kinsa tong mga igsoon ang nagadawat o kanang ginatawag aning mas pa sa receive it is nagapasudong. Okay? Kaya ang context ani is mao na siya, mga igsoon. Shall receive a prophet's reward, and he that receiveth a righteous man, in the name of a righteous man, shall receive a righteous reward. There is a 42. And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Ang great principle ani, sa dihang nihatag ka o sa dihang nisuporta ka sa buluhaton in any form. Kay ang pagsuporta sa buluhaton dili lang ni siya sa paghatag. Katong ikaw mismo nga nibuhat, ay kay wala man si pastor diri, kami na lang limpyo. Sa is pastor, malangan man si pastor, ano? O sa kung wala, any form nga ato ang gitawag buluhaton sa Dios nga nagasuporta ta, kanang tanan adunay reward. Dili ni pasabot nga, pastor, muhatag na lang mi permis sa imo ha.
wala na nagbasi nga nihatag kag wala. Kay daghang pamaagi pod ka nakahatag. Kung nakahatag ka sa pastor, nakahatag ka para sa simbahan, praise be to God. Kay dili man pod na ako ang reward, imo pod ng reward sa Dios. Kaya ako naghahatag pod ko for my reward sa Dios. Tanan ta nag-worship siya, Ginoo. But ang main point is that makarecognize unta ta sa buluhaton sa Dios. Dili lang kay makita nato ang panginahanglanon, kung dili taas tag sensitivity og makaingon dayon ta, makapangutana ta sa atong kaugalingon, unsa ka ang akong ikatabang sa simbahan sa Dios. Wala na si Salmista David nga, unsa ka akong ihatag sa Ginoo for all the benefits nga yang gihatag sa kuha. Diba? Kay kung mahisgot ta mahitungod sa mga butang nga gihatag sa Ginoo, dili nato maihap. Ang maayo nga panglawas, okay? Kung dili nimo ma-appreciate nimo maayong panglawas, bisita unya dito sa hospital, SPMC. Adto dito sa emergency. Mas ma-appreciate nimo ang imong life, ang imong good health. Kung wala nimo gi-value karon ang imong life, adto nya sa sementeryohan. Kay makita nimo dito daghan nang nipahuway nga ikaw gitugutan sa Dios nga mabuhi pa. Kung wala nimo gi-value ang mga butang nga naa sa imo karon, adto nya dito sa squatter area para masabtan nimo nga mas blessed ka kaysa sa uban. The point is that dapat natay mga sensitivity sa buluhaton sa Dios. Nga ang atong dunggan ato ang padakon. Unsa ni pastor? Ako ni paritoke kung dunggan na dako, dili. Nga mas makadungog da sa panginahanglanon sa simbahan. Ug atong mga mata atong padakon. Unsa ni pastor, dako naman ni daan. Nga makakita even sa mga little things nga panginahanglanon sa simbahan sa Dios. Ay kay mo kaweri sa pastor. Mabir lang nato na siya. Ano lang na, ana-ana lang sa life. Ang atong mawerihan, number 1, ang church. It is because, mga igsoon, God loves the church and He died for the church, mga igsoon. Kailangan nato ang pag-recognize ni ini. Ang punta na karon, do you recognize and value the work of God around us? Di mo bang giila ang buluhaton sa Ginoo? Are we willing to support the ministry, the missionary, the pastors, and the God's servant, and even the workers of the church? Ato na silang tagaan og kuan. Pero nagitay man nga i-appreciate nato. Dili na siya sayon nga naa sila mga workers sa simbahan. I saw that, mga igsoon, and there will be time nga itugot sa Dios niya na. Number 2, faith responds with generosity. Ang pagtuo, mo respond ni siya, mo balos ni siya, o ginatawag paghatag. Sa verse 8, ako sining klaruho na, kasi maingon mo, pastor, kuha na ta, pastor, kailangan jud, compulsory, pastor. No. Ang need lang nimo kung is kailangan nimo og ginatawag lamdag nga gikan sa Dios nga masabtan nimong buluhaton sa Dios. Dili ni siya ingon na, pastor, pila ang pastor? Pila ang kuta? Wala ni kuta-kuta. It is based on your heart. 2 Corinthians 9 verse 7. And then ingon ang Bible, God loveth a cheerful giver. She constrained him to eat bread. Her faith moved her into action. May ni si James chapter 2. Faith without works is dead. Nga naman, kailangan ng atong pagtuo madayag, dili sa pulong. Okay? Dili sa ingon nga, ako pastor, dako kong pagtuo. Ako pastor, dako kong tinguha. Madayag kini mga igsoon through our action. Generosity begins with a willing heart. Not a force nga kasing-kasing. Willingness. Katubang
Nakatry mo ka ng bisan sa pagsimba nga kanang gidili ka sa pagsimba pero ni simba gihapon ka. Gidili ka sa paghatag pero ni hatag gihapon ka. Ayaw na, pero ni hatag gihapon ka. That's a form of willingness. Okay? Ug daghan mga igsoon sa Kristohanon nga dili na willing sa atong kapanahunan. It is because natakdan ta sa ginatawag selfishness and materialism. Anong ihatag na ako ni si Ginoo? Even sa time po ni Elijah mga igsoon, ay sa kababae nga, wala na gyud tanan. Gihatag niya tong gamay nga harina ug mantika para sa alagad sa Dios, para mapakaon ng alagad sa Dios. Ingon niya, nganong pangayoon man ninimo nga amo man ning kanon karon, human niini kay kuan man tagutom man, human niini mamatay nami. Di na mo nihatag sa imo. Ingon ng alagad sa Dios, ihatag lutoa. Pagluto niya tingala siya nga wa naman nahurot. Makita nila ang gahom sa Dios, mga igsoon. Ug makita nato even sa atong kapanahunan. She gave voluntarily and joyfully. Muna ang gusto sa Dios nga kasing-kasing. Voluntary nga muhatag sa Ginoo ug malipayon diha sa paghatag. Okay? Kailangan na dunay kalipay, wala na pugos. True faith is active, not passive. Aktibo kini o nagapamuhat mga igsoon. Faith is more than words. Faith acts through love and kindness. Adunay gugma mga igsoon diha sa paghatag. Ang gamay nato nga ginahimo diha sa Dios become great blessings mga igsoon. Kay ang sukdanan sa Dios dili pareho sa sukdanan sa tao. Luke 6:38 yan ang Bible. Give and it shall be given back to you. Hatag kamo og kamo paghahatagan. Og ingon ang Bible nga wala na igong sudlanan. Pressed down, shaken together, mag-awas ingon ang Bible. Kay promise na sa Dios. Usahay lang di nato makuha ang promise sa Dios. It is because nagagahinta para sa tong kaugalingon. Unsa na pastor? Ihatag na ko ang tanan, wala na ko'y kanon. It doesn't mean ngayon na. Kung dili adunay mga bahin sa tong kinabuhi nga kailangan nato i-sacrifice for the glory of God. Kay naay mga butang mga igsoon nga bisag naa na sa atua, gusto pa tagmamalit, pero kaya pa nato ning butanga nga tiyagaan. Sa'y ginamin sa pastor. So, ang buluhaton sa Dios, akong giana sa nakita na ko akong bag, pero kaya pa nako siyang tiyagaan. And then the question is, where is our sensitivity? Where is our willingness? Where is our purpose? Where is our vision? Diya sa buluhaton sa Dios. Dili pasabot, pastor, kailangan dyan na ako, pastor, nga mukuta ko. Nana sa imong kasing-kasing. Nana sulod sa imong kasing-kasing, ug unsa ang sulod sa imong kasing-kasing, ma-reveal na pinaagi sa imong mga binuhatan. Kaya kung dili na to i-work out ang faith nga nasa to, magpabiling tang professing Christian and not the possessing Christian. What I mean is that you are keep on saying na anak ko si Dios o dugay na ko nangalagad si Ginoo. Apan kung dili makita ang action, dili makita sa taong faith nga nasa mo through your works, magapabilin ta kung asa ta. It means kailangan tang muusad. Muratag naa sa sakyanan nga kailangan tang muandar og di ta magpabilin kung asa ta karon nga destinasyon. Because ang buluhaton sa Dios kailangang
nga mo mulapad. Kailangan nga mo abot ngadto sa uban ang pulong sa Dios. Kini nga tao o kini nga women mga igsoon, kung tanaw nimo gamay ra man ang pagpakaon niya sa alagad sa Dios. A meal may seem small, yet God used it as the beginning of a miracle story sa Shunammite woman. Ang atong ginabuhat sa Dios usahay matanaw nato gamay ra man eh. Paghatag nato sa buluhaton sa Ginoo, pag-awit nato, pag-music nato, pagwalis pulong sa ginuguban pa, maybe sa imong mga mata gamay lang. Pero kana ang buhaton sa Dios, pinaagi ni anang imong buluhaton, daghang mga butang, miracle, supernatural work of God, pinaagi sa imong paghatag. Pinaagi sa pagtugyan nimo sa imong kinabuhi. Pinaagi sa imong pagpangalagad sa Dios, daghang tao nga mausab. Daghang tao mga igsoon nga makaduol sa Dios. Ingon ang verse 10, kung imong tan-aw na diyan, adun ay sacrifice nga nahitabo. Let us make a little chamber. Okay, makita nimo diyan. Generosity is not measured by amount but by willingness. Okay? Ang paghatag wala naka-measure kung pila, kung dili nasa kasing-kasing nga willing. God uses simple acts of kindness for eternal purpose. Small lang, gamay lang. Okay? Pagatiman sa anak sa Dios, alagad sa Ginoo, paghatag sa buluhaton sa Dios, pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo, pinaagi sa kusog, pinaagi sa mga talento, pinaagi sa imuhang presensya diha sa simbahan, pinaagi sa tanang butang nga imong gibuhat sa Dios, pinaagi sa pag-ampo ug uban pa. Himo na sa Dios aduna ni katuyuan for eternal purpose para ma-bless pod ang uban og ikaduha mahimaya ang Dios. Number 3, faith sacrifices for the sake of God's work. Ang tinod nga pagtuo nagasakripisyo para sa buluhaton sa Dios. Adunay mga sacrifices. Adunay prayer and fasting. Kinsay naga-fast sa inyo For health purposes wala. Namoy mga ulcer siguro no. Bawal pa na sa ulcer. Isa ka ko na ako'y ulcer, naga-fast ko because I saw sa dako nga buluhaton sa Dios. Nag-fast ko kasaba, lipong ko'y jote yugo. Ko, Lord, for your glory, Lord, please answer our prayers. Makabaton mi og luna, makabaton mi simbahan. Nga din ang mga membro, Lord, komportable ug daghan pa nga makasimba nga na kani. Itubag sa Dios is the Lord. And then i-pray hapon na mo. I-pray na sa simbahan or prayer meeting. Wala milaing kuan pinaka common or na viral sa GC ang katong 8K para sa simbahan, which is gitubag na sa Dios karon ang 4K. Thank you. Salamat sa Dios. Ug salamat sa Ginoo nga ginagamit sa Dios. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo mga igsoon. Verse 10, let us make a little chamber. The woman did more than provide food. She prepared a room for Elisha. Dili lang siya nagpakaon kang Elisha. Iya pag yung gibuhatag balay si Elisha. Kanang ilang balay ngon ani kay ang balay sa Old Testament time halos bungbong tanan. Kita mo ng Muslim country. Nga wall tanan, uro iganga siguro ana din sila ana. Dito sa wall nila, gibuhatan nila og luna. Gibuhatan sa baba. Wala nakita siya bana. Kita sa sawa. Shunammite woman. Nakita niya buhatan na to. Diya na to pakanon, butangan na to bed, butangan na to stool, butangan na to candlestick. Unsay nagrepresent ana mga igsoon? Gi-provide nila ang panginahanglanon sa tao sa Dios. It is because naka-recognize sila nga kini tao sa Ginoo, ikaduha nagabuhat kini sa buluhaton sa Dios. Faith is willing to sacrifice.
Building a chamber required time, effort, and resources. Ano siya significance na mga igsoon? Dili na ingon na pagbuhat og balay isa ka adlaw lang na ila buhaton, luna. Mag-require na siya time, effort, and then resources. Asa sila manguwag ka nang ipa-build nila? Pero mga igsoon, ang sacrifices mo required yun nag-time, mo required yun nag-effort and resources. Mo na ginabalik-balik na ko kaniadto sa wali. Faith is good, but we need cash. It is because ang sakyanan dili mo dagan kung wala siya gasolina. That's the reality usab sa buluhaton sa Dios. Ang buluhaton sa Ginoo di pud nimo usad kung walay financial. Dili ko nimo usad kung ang namuhat pastor lang. Dili kini mo usad kung ang namuhat pipila lang ka membro sa simbahan. Musibog ang buluhaton sa Dios kung ang matag usa nagapamuhat. O moingon man ang uban nga, pastor, sorry gud kay wala. Nasabdan sa Dios ang atong mga sitwasyon. Nakita sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Pero mismo sulod sa imong kasing-kasing pangutan na, unsa nay nabuhat nimo para sa Dios. Kay dili lang man kwarta ang atong mabuhat sa Ginoo. Nagaampo ba ta mga igsoon para sa buluhaton sa Dios? Uguban pa. Faith gives even when it costs something. Muhatag gyud ni bisag naay masacrifice. Kini bitang muhatag kas buluhaton sa Ginoo na may masacrifice. Ganang may mga wa na biya koy bugas dito. Ihatag na ako niya, itat sa Ginoo ba? Nabi yung mga time nga itat sa Dios itong kasing-kasing. Maingon ng Ginoo ba nga ihatag na. Nya karon minsan sa ato ang life, Jude, adunay battle. Nga Lord, ako ni ihatag, Lord. Wala na ko'y ako. Lord, na pa ko'y utang, Lord. No? Lord, na pa ko'y parcel, na bayaran, Lord. Unya, ra ba ni ang anuani kaning delivery sa Shopee? Or kansa to kanang tawag gani GNT. No? Hindi ba? Na yung mga time nga ikapon sa Dios atong kasing-kasing. Ang genuine faith mga igsoon, muhatag ni siya even if it cost something. Even sa mga parts sa atong life nga makuhaan ta. Pero ang pagkuha sa tuwa, na portion sa tuang resources nga makuha, pero ang pagdugang sa Dios labaw pa kaysa napahak sa imo. O say di lang nato makita ang supernatural work of God. It is because our faith sa Ginoo dili pa inana kalalom. Dili pa inana ka nakagamot diha sa Dios naa pa sa atong kaugalingon. Generosity reflects God's character. Kay siya ang unang nihatag. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siya ang best example nato nga kaya niyang ikuan ang tanan i-sacrifice even sa iyang bugtong nga anak. Si Abraham in the book of Genesis chapter 12 gitawag sa Dios. Pag abot later on sa verse 22 gihalad niya si Isaac, iyahang bugtong anak, the son of promise. Nana si anak kang Hagar nga iyang maid nga si Ishmael, pero ang son of promise nga bugtong anak niya iyang gihalad sa Dios. That represents mga igsoon sa propesya nga ang father pod iyang ihalad ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ. Lisod kay na dugay nimong ipangandoy nga na kay anak. Unya imo lang ihalad, ihatag sa Dios. Natay mga prayer, gitubag sa Ginoo natay mga panalangin na angkon. Dugay kumbati natog paningkamot. Unya usahay minsan kung tandugon sa Dios atong kasing-kasing, makaingon ta, Lord, grabe akong paghagwa ani. Ihatag na ko sa imo, Lord. But God says, ihatag. Kay kung ihatag nimo na, mas tagaan ta kag mas daghan pa na. Isimbolize nato na sa kabata nga nasa teddy bear. Nasa teddy bear. Ya, dugay na kay niyang ginaano mo, iyahang gikadel-kadel, mo yang kon mo na mga bata teddy bear, diba? Nya karon niyang papa niabot,
Ya nag-ana po diyang papa diri. Ana iyang papa nganak. Kanang teddy bear nimo pwede nimo ihatag sa kuha. Kay na po ko ihatag sa imo. Anya gining bata kay love naman kay niya iyang teddy bear. Di na ko nihatag. O yun nagyatag. Pero wala siya nasabda, wala na sayran nga mas dako nga teddy bear ug mas mahalon nga teddy bear ang naa siyang papa. Minsan sa ato ang life, nay gusto sa Ginoo nga ihatag nato sa iya. Kay naa siya laing ihatag nga mas dako pa. Pero dili nato ma-receive, it is because mas gihigugma nato nang naa sa tuwa karon kaysa ang naa sa Dios. Mas gitagaan natog pagtagad ang naa sa atuwa karon. Selfishness, your own desire, nga ang uban dili nakaabot nun si Ginoo. More than sa naa sa Dios. O more than sa itawag source of blessing nga mao ang Dios. Og mga igsoon, kailangan nato ng ipakita ang atong pagtuo sa Ginoo. The greatest reward is God's favor. Material blessings are secondary. The greatest blessing is God's approval and presence. Mao ni mga igsoon, makita nato ni diha sa Dios. Ang Sunamite Women, number 1, na siya'y pag-recognize sa God's servant. Ni-respond siya with kindness and she sacrificed for God's work. As a challenge, sintak naa sa conclusion mga igsoon. Pangutano nato itong kinabuhi. Ang atong pagtuo ba naka-move ka nato diha sa paghatag? O nagpabilin ta mga igsoon ingon ng Proverbs, adunay nagapano ko nawad-an hinoon, adunay manggihatagon nga mas nidato hinoon. Am I using my resources for God's glory? Ang akong kabtangan ba akong ginagamit para sa kahimayaan sa Dios o para sa akong kaugalingon lang? Am I making room for God in my life and home? Or am I making something for my own self? Kanang nasa imo karon, ginatugutan ba nimo nga madayeg ang Dios, mag-glorify ang Ginoo? Masalapi man na, mapanahon man na, o resources man na nga nasa imo, gitugutan ba nimo nga pinaagi ana mag-glorify nimo ang Dios? Pinaagi sa resources sa Sunamite Women, bread, room, candlestick, table, stool. That's the room, mga igsoon, iyang gilaan para sa alagad sa Dios, para sa buluhaton sa Ginoo. Aduna siya mga nasacrifice. Kita karon mga igsoon, unsang kaya natong isacrifice sa Dios? Kula ko naingon nga imong tibuok sweldo ihatag nimo sa Dios. But the question is, unsa na ang imong nahatag sa Dios? Kay gusto kas panalanginan sa Ginoo. Gusto kang gamiton sa Dios. Pero kung willing ka, gamiton ka sa Dios. But if you are not willing karon, that's the time itugyan nimo sa Dios imong kasing-kasing. Lord, akong kasing-kasing lagi karon dili willing. I give it to you, O God. Help me, O God. Grant me nga ang akong kasing-kasing makabaton og desire nga himayaon ka. Makabaton og desire nga makakita sa mga spiritual things. Buluhaton sa Dios aron makita nako ang imong miraculous work sa akong life. Ayaw isipa nga mawad-an ka, isipa nga ikaw nakaglorify sa Dios. Because our faith express in generosity. Ang atong pagduo madayag pinaagi sa atong paghatag sa Dios. Ato yung ko, atong uloy yung atong mata, let us pray. Heavenly Father, we thank the Lord ning